Ang kwento ay nagsisimula sa dalawang maliliit na bata na nagngangalang Jack at Brooke, na, sa kabila ng kanilang murang edad, ay nakaligtas sa isang mundong nahawaan ng isang zombie virus sa isang nakahiwalay na bahay nang wala ang kanilang mga magulang. Halos imposible ito para sa isang taong kaedad nila dahil ang mga panganib na kanilang kinakaharap ay napakalaki. Pagkatapos isang araw, dumating ang isang mag-asawang nagngangalang Donnie at Melanie na nagmamaneho ng kotse. Si Jack, na napansin ang kanilang pagdating, ay agad na binati ang dalawang estranghero habang dala ang kanyang larwang pistola. Gayunpaman, nang tanungin ni Donnie kung nasaan ang kanyang mga magulang ay pinili ni Jack na huwag magsalita. Dahil dito, ngumiti lamang si Donnie at pagkatapos ay umalis pagkatapos sabihin na babalik siya mamaya. Nang gabing iyon, mabilis na nilock ni Jack ang lahat ng pinto at bintana upang matiyak ang kanilang kaligtasan mula sa mga zombie, na palaging naghihintay ng pagkakataong makapasok sa bahay, at ginugol ng dalawang bata ang buong gabi nang walang anumang insidente. Pagkatapos, kinabukasan, ginawa ni na Jack at Brooke ang kanilang karaniwang gawain. Kumain sila ng almusal, naglaro sa labas ng bahay, at pagkatapos ay bumalik sa loob bago dumilim. Gayunpaman, pagkalipas ng ilang araw, habang sila ay naglalaro sa labas ng bahay, bumalik sina Donnie at Melanie, at sa pagkakataong ito ay muli nilang tinanong ang tungkol sa mga magulang ni Jack. Dahil nahaharap muli sa parehong tanong, nagpasya si Jack na magsinungaling sa pamamagitan ng pagsabi na ang kanyang mga magulang ay naglalakbay papunta sa lungsod upang bumili ng mga supply. Nang marinig iyon, napangiti na lang sina Donnie at Melanie habang ipinaliwanag na sila ang mag-aalaga sa kanila hanggang sa pagbabalik ng kanilang mga magulang. At nang mapagtanto nilang ang bahay ay kumpleto sa pagkain at mga kagamitan, nagpasya silang manatili doon ng ilang sandali. Kasabay nito, lumabas na tila alam nilang dalawa na sina Jack at Brooke ay hindi talaga nakatira kasama ang kanilang mga magulang. Nang gabing iyon, hindi sinasadyang narinig ni Jack ang pag-uusap ni Donnie at Melanie, na nagpaliwanag na balak nilang kontrolin ang buong bahay. Kaya, para sa kanilang kaligtasan, isinama ni Jack si Brooke at ang kanilang aso na nagngangalang Scott upang manatili sa isang lihim na kwarto, na isang nakatagong santuwaryo na nagprotekta sa kanila sa lahat ng oras na ito. Kinabukasan, habang kumakain ng almusal, nagsimulang umarte sina Donnie at Melanie na parang sila ang tunay na may-ari ng bahay. Sinabi pa nga ni Melanie na gusto niya talaga ang kanyang bagong pamilya. Gayunpaman, si Jack, na nakarinig sa kanyang mga salita, ay piniling manatiling ganap kalmado habang sinasabing matatapos din ang lahat bago pa man nila ito mapagtanto ito. Lumabas na ang sinabi ni Jack ay hindi lamang isang banta, dahil nang sumapit ang gabi, may mangyayari at tila kinalkulan na ito ni Jack. Kaya, inilipat niya sina Brooke at Scott pabalik sa lihim na silid. Samantala, sa isa pang silid, sina Donnie at Melanie ay abala sa kanilang sariling mundo at hindi namalayan na may darating na panganib sa lalong madaling panahon. Sa sandaling iyon, si Melanie, na kalalabas lang ng banyo, ay nagulat sa paglitaw ng ilang zombie sa labas ng bintana. Dahil sa takot, mabilis na pinatay ng mag-asawa ang mga ilaw sa pag-aakalang hindi sila makikita ng mga zombie. Gayunpaman, biglang bumukas ang pinto ng kwarto at si Donnie, na nakapansin na may paparating, ay naglabas ng kanyang sandata para tingnan ito. Gayunpaman, natuklasan niya na si Melanie ay nakahiga sa sahig at duguan ang bibig. At pagkatapos noon, may hamatap sa kanya palayo. Doon niya napagtanto na huli na para sa kanya, dahil isang zombie ang biglang sumalakay sa kanya. Kinabukasan, isang lalaki ang nakitang naglalakad sa kagubatan at natuklasan ang ilang mga bitag na itinayo ng isang tao. Pagkatapos, habang sinusundan ang bakas ng mga bitag na iyon, nakita niya ang isang bahay na matatagpuan sa liblib na lugar na iyon. Habang nakatingin sa bintana, biglang nagulat ang lalaki sa pagsulpot ni Brooke na nakatayo sa tabi niya. Ngunit bago pa siya makapag-react, ang estranghero ay tinamaan ng isang tranquilizer na pana ni Jack gamit ang kanyang binagong larwang baril. Ipinakita ng tugon ni Jack na hindi ito ang unang pagkakataon na ang magkapatid ay nakipag-ugnayan sa mga taong nanghihimasok. Nang sa wakas ay nagkamalay ang estranghero mula sa epekto ng tranquilizer. Si Jack, na naghihintay sa kanya, ay agad na nagsimulang magtanong ng ilang mga tanong. Pagkatapos ay isiniwalat ng lalaki na ang pangalan niya ay Dan at siya ay isang sundalo ng Special Forces na kasalukuyang naglalakbay upang hanapin ang kanyang nawawalang asawa. Nang marinig ito, nagulat si Jack dahil ang lalaki ay tila hindi katulad ng ibang mga taong dating pumupunta sa lugar na ito, dahil hindi siya humihingi ng kanilang pagkain o gamot, kundi nais lamang na ibalik ang kanyang mga gamit na kinumpiska ni Jack noong siya ay walang malay. Dahil roon, nag-alok si Jack ng kasunduan. Sinabi niya kay Dan na handa siyang ibalik ang lahat kanyang mga armas at kagamitan, ngunit kapalit ay kailangan niyang ayusin ang nasira na generator ng bahay. Sa pag-uusap na iyon, nabunyag na ang ama ni Jack ay isang siyentipiko na matagal nang nawala na, habang ang kanilang ina ay isang ahente ng seguridad na bayan na kamakailan lamang umalis upang magsagawa ng isang lihim na misyon. Kalaunan, habang iniimbestigahan ang pinagmumula ng kuryente ng bahay, natuklasan ni Dan na ang enerhiya ng kuryente na nalilikha at nakolekta para sa bahay ay nagmula sa isang aparato na bubukas lamang kapag may tumatakbo sa treadmill. Ngunit pagkatapos, habang nag-uusap pa rin sila, si Dan ay nabigla nang mapansin niya ang isang zombie malapit sa bintana, at mabilis niyang hinawakan ang pabigat na plato roon bago tumakbo palabas para patayin ito.
Gayunpaman, ang ginawa ni Dan ay talagang nagpagalit kay Jack sa pagsasabing hindi niya kailangang pumunta roon. Dahil lahat ng bintana sa bahay ay gawa sa bulletproof glass, ibig sabihin ay hindi makakapapasok ang mga zombie sa loob. Mabuti na lang, kahit pinagalitan ng isang bata, hindi nag-overreact si Dan. Sa halip, patuloy siyang tumulong sa pagbuo ng enerhiya sa pamamagitan ng paglalakad sa treadmill. Kinabukasan, umalis si Jack ng bahay para suriin ang mga bitag na inilagay niya sa buong nakapalibot na lugar nang mapansin niya na isa sa mga bitag na iyon ay matagumpay na nakahuli ng isang zombie. Gayunpaman, sa eksaktong sandaling iyon, napilitan siyang magtago matapos niyang marinig ang tunog ng mga putok ng baril. Di nagtagal, tatlong mga ngaso ang dumating, ngunit sa kabutihang palad, hindi nila napansin na nakatago si Jack sa malapit, at umalis sila sa lugar pagkatapos noon. Samantala, si Dan, na nanatili sa likod ng bahay, ay tila lumapit kay Brooke na unti-unting tinanggap ang kanyang presensya. Gayunpaman, naiiba si Jack dahil hindi pa rin niya lubos na pinagkakatiwalaan si Dan, lalo na sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Ilang sandali pa, nasa ibang silid na si Dan nang matuklasan niya ang isang susi ng kotse habang sinusuri ang mga larawan at gamit ng ina ng mga bata. Sa pag-aakalang magagamit niya ang kotse, pumunta siya sa garahe para tingnan ito. Ngunit sa kasamaang palad, nang sinubukan niyang buksan ang kotse, hindi na gumana ang makina. Gayunpaman, nanatili siyang kalmado at sinubukang mag-isip ng paraan para makatipid ng oras kung sakaling kailangan niyang umalis agad sa lugar mamaya. Maya-maya, habang gumugugol ng ilang oras sa labas, hindi sinasadyang napansin ni Dan ang isang tagong silid na nakakuha ng kanyang atensyon. Ngunit bago pa siya makapasok dito, biglang sumulpot si Jack at sinabihan siyang huwag lumabas sa silid na iyon. Kalaunan, pagkatapos magkasama sa buong araw, silang tatlo ay nagpahinga. At dahil naramdaman ni Jack na hindi nabanta si Dan sa kanila, hindi niya isinama si Brooke sa lihim na santuwaryo. Gayunpaman, bago makatulog, kakaiba na ipinaposes niya ang sarili niyang palso sa frame ng kama. Kinabukasan, biglang nagising si Dan matapos makarinig ng ingay, na si Jack pala na palabas para tingnan ang kanyang mga patibong. Bumalik siya sa lugar na pinuntahan niya noong nakaraang araw at natuklasan na ang zombie na nakulong dati ay nakatapak pa rin doon. Di nagtagal pagkatapos noon, dumating si Dan sa pinangyarihan matapos siyang sundan at pinaghihinalaan na ang zombie ay maaaring ang ina ni Jack dahil hindi ito pinatay ni Jack. Pagkatapos, nang balak niya itong patayin, agad siyang hinarangan ni Jack na ikinainis ni Dan dahil alam niyang walang dahilan para panatilihing buhay ang zombie. Bumalik si Dan sa bahay ng mag-isa, kung saan niya napagpasyahan na buksan ang pinaghihigpitang silid na ipinagbawal sa kanya noon. Sa loob ng silid na iyon, nakakita siya ng isang itinapong kumot kasama ang mga dingding na puno ng malalalim na gasgas na marka, ibig sabihin ay malamang na ang silid ay ginamit bilang pansamantalang selda para ikulong ang isang zombie. Sa gitna ng kanyang pagkalito, biglang narinig ni Dan ang tunog ng isang paparating na sasakyan. Nang mapagtanto na may paparating na panganib, mabilis siyang nagmadali papasok at nilock ang lahat ng pinto habang hinahawakan si Brooke na nagkataong nakatayo malapit sa bintana. Mabuti na lang, dahil ligtas ang bahay. Walang nagawa ang mga ngaso na may dalang kotse kundi ang magmaneho palayo. At sa saktong sandaling iyon, pinapanood talaga sila ni Jack mula sa malayo. Pagkatapos ng nakakakabang sandali, sa wakas ay nagbago ang isip ni Jack at piniling magtiwala ng lubusan kay Dan. Dahil alam niyang may sapat siyang malasakit para iligtas si Brooke. Pagkatapos ay ibinalik niya ang mga sandata ni Dan nang magpasya si Dan na oras na para ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Ilang araw bago ang kanyang pag-alis, sinabi ni Dan na iniisip niya ang pagdadala kina Jack, Brooke, at Scott upang mapanatili silang ligtas, sinasabing hindi niya kayang iwan sila sa isang mapanganib na lugar. Gayunpaman, bago pa man siya masagot ni Jack, nagulat sila sa sigaw ni Brooke. At nang kanilang suriin, nalaman nila na ang mga mangangaso mula noon ay bumalik at manihag ang batang babae. Sa gitna ng tensyon, si Dan ay nabigla ng isang sunod-sunod na putok ng baril ang biglang tumusok sa tatlong mangangaso na nakatayo sa harap nila, dahilan upang agad silang mamatay. Lumabas na ang mga putok ay nagmula sa ina ng mga bata, na sa wakas ay nakauwi na. Gayunpaman, habang nagaganap ang bar-ilan, aksidenteng nataman si Dan ng isa sa mga mangangaso, dahilan upang siya ay bumagsak at nawala ng malay. Pagkalipas ng ilang oras, sa wakas ay nagising si Dan mula sa kanyang pagkahimatay habang ang kanyang mga paa ay nakatali magkadikit. Gayunpaman, ang natitirang bahagi ng kanyang katawan ay ganap na walang pinsala at maayos. Pagkatapos, nang makalaya siya mula sa mga lubad, pumasok siya sa loob ng bahay at nakilala sina Jack, Brooke, at ang kanilang ina. Dahil mukhang nalilito si Dan, ipinaliwanag ng ina na ang dahilan kung bakit siya buhay pa ay dahil siya ay nahawahan ng virus. Sinabi rin niya na si Jack ay matagal nang nahawaan ng parehong virus. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na kapag ang mga taong nahawahan ay karaniwang nawawala ang lahat ng paggana ng utak, at nagsimulang kumilos batay lamang sa likas na ugali upang mapawi ang kanilang gutom, sa ilang kadahilanan, mayroong isang mas bihirang kaso kung saan ang utak ng isang taong nahawaan ay mananatiling ganap gumana tulad ng isang normal na tao. Gayunpaman, ang pambihirang kondisyong ito ay nagbigay din sa kanila ng pinahusay na pisikal na lakas at ang kakayahang gumaling ng mabilis mula sa kanilang mga sugat.
Ang pangunahing problema ay ang mga pambihirang taong nahawaan ay hindi alam ng eksakto kung kailan sila maaaring mawalan ng kontrol at magbagong anyo, at ang tanging dahilan kung bakit nasubaybayan ni Jack ang kanyang sariling pagbabago sa lahat ng oras na ito ay salamat kay Scott, na espesyal na sinanay upang matukoy ang pagbabago sa pamamagitan ng pag-amoy sa amoy ng katawan ni Jack bago pa man mangyari ang pagbabago. Iyon ang tunay na dahilan kung bakit palaging nakaposas ni Jack ang kanyang pulso sa frame ng kama tuwing gabi, at ang mahiwagang silid na binuksan ni Dan kanina ay ang silid kung saan ikinukulong ng ina si Jack tuwing siya ay nagiging hindi mapigilan. Di nagtagal pagkatapos noon, bigla silang nakatanggap ng hindi inaasahang pagbisita mula sa ilang individual na lumabas na mga dating kasamahan ng ina. Ang grupo ay pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Brett na naghahanap sa kanyang nawawalang anak na babae, si Melanie, matapos itong mawala kasama ang isang lalaki. Ang dahilan kung bakit niya dinalaw sila ay dahil sa hinala niya na dumating si Melanie sa lugar na ito. Gayunpaman, dahil wala siyang makitang patunay para sa kanyang hinala, napilitan siyang umalis kasama ang lahat ng kanyang mga tauhan. Nang gabing iyon, ipinaliwanag ng ina kay Dan na ang lugar na nakapalibot sa kanila ay nasa ilalim ng kontrol ng National Security Agency. Inihayag din niya na ang ahensya ay talagang hinulaan ang pagdating ng epidemya ng zombie virus noong matagalang panahon na ang nakalipas, at dahil dito, sila ay palihim na nagtayo ng libu-libong magkakaparehong gusali sa mga liblib na lugar tulad nito bilang mga silungan na ganap na pinatibay ng iba't ibang mabibigat na materyales. At nilagyan ng mga independenteng sistema ng kuryente na idinisenyo upang mabuhay ang mga tao. Nang marinig ito, si Dan ay nagalit dahil naniniwala siyang dapat sana ay binalaan ng ahensya ang mga tao ng mas maaga, na maaaring nakapagligtas ng hindi mabilang na buhay sa halip na magtuon sa pagtatayo ng libu-libong lihim na silungan. Kalaunan, nang naghahanda na si Dan na umalis, ibinahagi ng ina na si Jack ay talagang nagdusa mula sa isang congenital heart defect. Simula nang ipanganak, hinulaan na si Jack ay mabubuhay ng hindi hihigit sa 3 taon. Gayunpaman, ang kanyang asawa, na isa sa mga unang siyentipiko na matagumpay na nakatuklas sa zombie virus, ay nagpasyang huwag sumuko at sinubukan na maghanap ng paraan upang mailigtas ang kanilang anak. Sa huli ay nagpasya siyang sumugal ng malaki sa pamamagitan ng pag-inject ng zombie virus sa katawan ni Jack, na siyang nagpabago sa kanya bilang isa sa mga bihirang nahawaan ng mga espesyal na kakayahan. Sa kasamaang palad, sa isang panahon, nawalan ng kontrol si Jack at kinagat ang sarili niyang ama, na naging dahilan upang siya ay mahawan at maging isang zombie mismo. Ang ina ay hinatake, at wala siyang ibang pagpipilian kundi ang barilin ang kanyang asawa hanggang mamatay para iligtas ang kanyang sarili at ang kanyang mga anak. Habang lumilipas ang panahon, lalong napalapit si Dan sa pamilya ni Jack. Gayunpaman, isang araw, biglang nagsimulang tumahol ng malakas si Scott, dahilan para mapagtanto ng ina na si Jack ay malapit ng maging zombie. Dahil doon, napilitan siyang ikulong ang kanyang anak sa silid ng kwarentenas. Minsan si Jack ay nakakulong sa loob, ang kanyang puso ay nadurudge dahil tanging ang nakakarinig lamang siya ng nakakatakot na tunog ng kalabog at pagkamot na nagmumula sa likod ng mabigat na pinto, at sa buong araw, ang ina at si Dan ay nagpalitan sa pagbabantay sa pinto. Umaasa na mabilis na gagaling si Jack. Kinabukasan, ang sitwasyon ay nagkagulo nang matuklasan nila na si Brooke, na naglalaro sa labas, ay biglang bumagsak sa lupa. Sa saktong sandaling iyon, mabilis na. Napagtanto ng ina na si Brooke ay dumanas din ng parehong congenital heart condition gaya ni Jack. Gayunpaman, sa kritikal na sandaling ito, wala silang gaanong magawa dahil sa limitado nilang mga medikal na supply, at ang mas malala pa, ang pinakamalapit na operating hospital ay napakalayo sa kanila. Dahil wala nang ibang pagpipilian, iminungkahi ni Dan na dapat nilang mahawan si Brooke ng virus tulad ng ginawa nila kay Jack. Gayunpaman, agad na tinanggihan ng ina ang ideya dahil naniniwala siya na ang kaligtasan ni Jack ay isang bihirang himala na maaaring hindi mangyari sa pangalawang pagkakataon para kay Brooke. Kaya, kalaunan ay nagpasya siyang hayaang pumanaw si Brooke ng mapayapa nang hindi siya nahahawaan ng virus. Pagkalipas ng ilang panahon, pagkatapos ng pagkamatay ni Brooke, natuklasan ni Nicole at Dan na sa wakas ay gumaling na si Jack mula sa kanyang pagbabago. At nang muling magtipon silang lahat, si Dan ay nagpasya ng may mabigat na puso na panahon na para ipagpatuloy niya ang paghahanap sa kanyang nawawalang asawa, at kahit na nagmakaawa ang ina at si Jack na manatili, si Dan ay nanatiling determinado na ipagpatuloy ang paghahanap. Sa kanyang paglalakbay, patuloy na naaalala ni Dan ang init ng pamilya ni Jack, na nagpaisip sa kanya na bumalik sa kanila hanggang sa wakas, isang bagay ang nagpabalik sa kanya para kumain. Paggising niya kinabukasan, nakatuklas siya ng maraming bagong mga bakas ng paa na patungo sa bahay ni Jack. Dahil sa pakiramdam na may malapit nang mangyari sa kanila, agad siyang bumalik. At pagdating niya, natuklasan niya na ang bahay ay napapalibutan ni Brett at ng kanyang mga armadong tauhan, na bumalik upang hanapin si Melanie. Sa loob ng bahay, nakatali ang ina dahil tumanggi siyang sagutin ang mga tanong ni Brett tungkol sa kinaroroonan ni Melanie dahil wala naman talaga siyang alam tungkol dito. Samantala, si Dan, na nagmamasid mula sa labas, ay unti-unting nakakapasok sa gusali. Habang naglalakad sa kusina, natuklasan niya na si Jack ay nagtatago sa isang ligtas na lugar. Nang magkita sila, ipinaalam ng bata kay Dan ang bilang ng mga kaaway sa loob ng bahay, at matapos malaman kung gaano karaming mga kaaway ang kakaharapin niya, dala ang mga kagamitan na matatagpuan sa kusina, sinimulan ni Dan na paksain sila isa-isa.
Pagdating sa sala ng bahay, agad naharap ni Dan si Brett at ang kanyang mga natitirang tauhan. Sa kritikal na sandaling iyon, nawalan ng ibang pagpipilian, si Dan ay hindi inaasahang naglaslas ng sarili niyang leeg. Na nagbabalak na pabilisin ang kanyang pagbabago sa pamamagitan ng mabilis na pag-ubos ng kanyang sariling dugo. Sina Jack at ang kanyang ina, na agad na naunawaan ang intensyon ni Dan, ay nagsamantala ng pagkakataong makatakas ng si Brett at ang kanyang mga tauhan ay nabigla. Pagkatapos, nang mamatay ang mga ilaw, si Dan ay biglang naging zombie at sinalakay ang lahat. Sa kabilang banda, si Jack at ang kanyang ina ay tanging nakapagtago lamang sa loob ng lihim na silid habang nakikinig sa nakakatakot na mga ungol ni Dan, na mabilis na nakaakit ng isang napakalaking kawan ng mga zombie upang makapasok sa kanilang bahay. Kinabukasan umaga, nagising si Dan sa kanyang kalagayan bilang tao at natuklasan na ang buong bahay ay lubos na walang laman, na may mga katawang nakakalat sa lahat ng dako. Pagkatapos, habang hinahanap sina Jack at ang kanyang ina, natagpuan niya ang isang pamamaalam na sulat na iniwan ng ina, na nagpapaalam sa kanya na sila ni Jack ay naglakbay patungong Hilaga. Nang matuklasan ang balitang ito, agad kinuha ni Dan ang paboritong laruan ni Jack bago nagpa siya na ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay upang sundan sila patungong Hilaga. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood.